Isang 7-time Grand Slam champion at isang Filipina racing star na kasalukuyang nasa pinakamainit na bahagi ng kanyang career, nagsama sa isang court, nagbigay ng excitement sa fans, pero matapos ang isang match, tapos na agad ang kanilang doubles campaign. Alex Ila at Venus Williams, ang tambalang pinag-usapan ng tennis world, ay biglang natanggal sa National Bank Open sa Toronto. Pero bago natin isipin na malaking dagok ito kay Alex, may isang importanteng bagay na kailangang maintindihan. Ang pagkatalo nilang ito ay hindi nangangahulugang nawawala ang momentum ni Alex Ila. Sa katunayan, maaring mas mahalaga pa rin ang nangyayari sa singles draw kaysa sa maagang pagtatapos ng kanilang doubles partnership. Ang nangyari sa court. Sa round of 32 ng women's doubles competition sa National Bank Open, yumuko sina Alex Ila at Venus Williams sa masanay na tambalan nina Lyudmila Samsonova at Miu Kato. Diretsong sets ang naging resulta, 6-4, 6-3, sa center court ng Sobi Stadium. Hindi naging madali para kina Ila at Williams na makahanap ng RLYTM. Sa kabilang panig, sina Samsonova at Kato ay naglaro ng kalmado, organisado, at halos walang ibinigay na libreng puntos. Sa doubles, bawat maliit na pagkakamali ay mabilis na napaparusahan. Isang maling positioning, isang late reaction sa net, isang service game na hindi na ipagtanggol, at bago mo pa maibalik ang momentum, nasa kamay na ng kalaban ang buong set. Iyan mismo ang ipinakita nina Samsonova at Kato. Nakuha nila ang mahahalagang service break sa magkabilang set, habang pinanatili nilang mababa ang kanilang unforced errors. Hindi nila hinayaang magkaroon ng sapat na pagkakataon sina Ila at Williams para makabuo ng comeback. Chemistry ang laban. Pero kung tutuusin, hindi naman nakakagulat ang ganitong resulta. Ang doubles tennis ay hindi lamang tungkol sa individual talent. Hindi sapat na pareho kayong mahusay na singles player o parehong may malakas na pangalan sa tennis. Kailangan dito ang chemistry. Kailangan alam mo kung kailan atras ang iyong partner. Kailan ka lilipat sa net. Kailan ka magpupoach. Kailan mo sasagutin ang bola. At kailan mo ito iwan sa partner mo. Ang mga bagay na ito ay hindi basta natututunan sa loob ng isang practice session. Nabubuo ang mga ito pagkatapos ng maraming laban, paulit-ulit na communication, at dose-dosenang oras ng paglalaro bilang isang team. Para kina Samsonova at Kato, malinaw na matagal na nilang nade-develop ang kanilang positional trust at court awareness. Para naman kina Alex at Venus, mas bago pa ang kanilang partnership. Ang Toronto Tournament ang ikalawang pagkakataon nilang magsama bilang doubles partners, matapos ang kanilang quarterfinal run sa Bad Homburg noong grass court season. Kaya kung ikukumpara sa mas established na tambalan nina Samsonova at Kato, natural lamang na hindi pa ganap ang kanilang synchronization. Site. Hindi ito ang mas malaking kwento. Maagang natapos ang doubles campaign nina Ila at Williams, pero hindi rito nakasalalay ang tunay na kwento ni Alex Ila sa Toronto. Ang mas malaking storyline ay nasa singles draw. Ilang araw lamang matapos niyang makuha ang unang WTA singles title ng kanyang career sa Washington, bumalik agad sa court si Ila sa Toronto, dala ang pressure, pagod, at napakalaking expectations mula sa mga fans. Pero sa halip na bumagal, nagpatuloy ang kanyang momentum. Tinalo niya si Alicia Parks sa isang matinding 3-set battle, 6-1, 4-6, 6-2. Mas espesyal ang panalong iyon dahil isa si Parks sa mga manlalarong nagbigay kay Ila ng matinding sakit noong Australian Open. Kaya ang laban na ito ay hindi lamang simpleng second round victory. Isa itong pagkakataon para makabawi. At ginawa iyon ni Alex sa pamamagitan ng composure, resilience at determination. Ngayon, naghihintay sa kanya si Katie Misnali, ang American player na nagpasiklab ng isa sa pinakamalaking upset sa torneo, matapos talunin ang reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova. Ibig sabihin, habang natapos na ang doubles journey ni Ila, buhay na buhay pa rin ang kanyang laban para sa mas malaking singles breakthrough. Site. Maaring maging pabor sa kanya. May isa pang paraan para tingnan ang maagang doubles exit na ito. Maaring ito pa nga ang makatulong kay Alex sa physical side ng tournament. Isipin ang schedule niya. Galing siya sa isang emosyonal at demanding na title run sa Washington.
Agad siyang bumiyahe patungong Toronto. Pagkatapos, humarap siya sa isang mahaba at matinding 3-set match laban kay Parks. Sa ganitong klaseng schedule, bawat dagdag na laban ay may kapalit na energy. Kaya ngayong wala na siyang kailangang paghandaan na doubles match, magkakaroon si Ela ng mas maraming oras para makapag-recover, makapag-adjust, at may handa ang katawan para sa mas mahalagang singles battle. Hindi ibig sabihin nito na masaya siyang natanggal sa doubles. Pero sa isang tournament na sunod-sunod ang laban at napakaliit ng recovery window, ang dagdag na pahinga ay maaring maging malaking advantage. Ang tunay na kahulugan ng Venus Partnership. At kahit natapos agad ang kanilang laban sa Toronto, hindi ibig sabihin na nabawasan ang halaga ng partnership ni Ela at Venus Williams. Para kay Alex, ang makasama sa court ang isang legend na tulad ni Venus ay higit pa sa resulta ng isang match. Si Venus ay 7-time Grand Slam singles champion, dating world no isa, at isang atleta na naglaro sa iba't ibang henerasyon ng tennis. Siya ang uri ng player na hindi lamang nagbibigay ng experience, nagbibigay rin siya ng perspective. Paano humarap sa pressure? Paano manatiling composed? Paano maghanda sa mahahabang season? At paano magpatuloy kahit nagbabago na ang mundo ng sport sa paligid mo? Maging si Ela ay nagpahayag kung gaano niya pinahahalagahan ang pagkakataong makalaro si Venus. Para sa isang batang manlalaro na patuloy na bumubuo ng sariling legacy, ang bawat sandali sa tabi ng isang champion na tulad ni Williams ay may espesyal na halaga. Sight. At higit sa lahat, hindi mukhang negatibo ang pananaw ng dalawang manlalaro sa partnership na ito. Si Venus mismo ang nag-initiate ng tambalan, habang inilarawan niya si Alex bilang isang world star. Para kay Venus, pareho silang players na kayang mag-perform sa pressure situations. Kaya ang isang pagkatalo sa Toronto ay hindi sapat para burahin ang potensyal ng kanilang partnership. Ang mas malaking larawan, kung susuriin ang buong linggo ni Alex Ela, napakarami nang nangyari. Isang maiden WTA title. Isang emotional comeback win laban kay Alicia Parks. Isang high-profile doubles partnership kasama ang tennis icon na si Venus Williams. At lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Hindi realistic na asahan na bawat commitment ay magtatapos sa panalo. May mga laban na panalo ang scoreline. May mga laban naman na experience ang tunay na reward. At ang doubles loss na ito ay kabilang sa ikalawang kategorya. Dahil ang rankings, tournament points, at pinakamalaking bahagi ng season trajectory ni Alex ay patuloy na nade-develop sa singles. At sa kompetisyong iyon, hindi pa tapos ang kanyang kwento sa Toronto. Closing. Kaya huwag nating hayaang ang isang 6-4-6-3 doubles loss ang maging sentro ng buong Alex Ela story. Ang partnership nila ni Venus Williams ay maaring natapos matapos ang isang match, pero hindi ibig sabihin na doon na rin nagtatapos ang halaga nito. Minsan, ang isang collaboration ay hindi sinusukat sa dami ng panalong nakukuha. Minsan, sinusukat ito sa experience, sa impact, at sa inspirasyong naiwan nito sa mga nanonood. At para kay Alex Ela, ang mas malaking laban ay nagpapatuloy pa rin. Buhay pa ang kanyang singles campaign. Patuloy ang kanyang momentum. At papalapit na naman siya sa panibagong pagkakataong patunayan na ang kanyang Washington title ay hindi aksidente, kundi simula lamang ng mas malaking yugto sa kanyang career. Sa tingin ninyo, makikita pa ba natin muli ang tambalang Alex Ela at Venus Williams sa mga susunod na torneo ngayong season? I-comment ang inyong opinyon, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas kumpletong updates at analysis tungkol kay Alex Ela at sa mundo ng tennis.